Hello everyone. Today, our topic is about Photoshop. So what is Photoshop? So ano nga ba ang Photoshop? So by the way, ang gamit natin na Photoshop is CS4 or Photoshop version 4. So okay, proceed na tayo sa topic. So Photoshop ay isang platform or software or tool kung saan pwede ka lang makalikha ng mga layout o mga graphical activities. So dito malaya kang makapag-design ng kahit anong design, layout, or positioning sa image. Or makalika ng isang scene o makagawa ng isang imahe. Yung mga pinag-collab or pinagsama-samang imahe or in-edit na picture. So ngayon, ipapakita ko yung mga output na nagawa natin gamit ang Photoshop. So, ito ang ating design 1, design 2, 3, or mas kilala sa vector art, 4, 5, vector art again, 6, 7, 8, 9, and 10. So, yun po yung mga example or mga output na pwede natin magawa or yun yung mga nagawa natin sa Photoshop. Okay, so ngayon, magpuproceed po tayo sa Photoshop or yung demonstration kung paano mag-erase, mag-trace, mag-buburahin, or mag-edit ng image. So ngayon, paano tayo mag-edit ng isang picture or image? So una, maghahanap ka ng image or picture na i-edit. So, halimbawa, pupunta tayo sa folder or sa my computer natin. So, punta tayo sa my computer. Then, punta tayo kung saan nakalagay yung mga, mga pictures. Example, sa documents. Then, kung anong folder, halimbawa. So, example, ang gagawin natin, itong image na to. Okay, gusto nating i-edit. Yan, si Lighthouse. Ang gagawin mo, click mo lang si Lighthouse, hold, and itadrag mo siya sa icon ng Photoshop sa loob. Huwag mong bibitawan. Then, saka mo siya bitawan sa loob. Para makalikha ng sariling canvas. And then, makikita mo dito, sa gilid, may layer. Then, yung layer na yun ay nakalock. So, ano ibig sabihin? So, pag nakalock, ibig sabihin, hindi siya pwedeng galawin. So, yung image kasi, once na dinadrag mo siya sa loob ng Photoshop, karamihan ay naka-default ng lock o hindi siya may edit. So, paano tanggalin yung lock? Click mo lang yung lock, yung icon, then hold. Pag mong bibitawan, then punta ka sa trash bin or icon ng trash can, then saka mo siya bitawan para mawala yung lock or layer. Or kung ayaw mo naman mawala yung lock niyan, pwede mo naman siyang i-duplicate another way para makapag-edit ka pa rin. Hindi mo kasi siya may edit once na nakalock yung isang image. Ang gagawin mo, i-duplicate mo lang siya. Right click, then hanapin mo si duplicate layers or layer. Then, okay. And another way or shortcut key for duplicate layer is Ctrl J. And then, makikita nyo dito, may icon dito ng mata or icon ng eye. So, para saan to? Yung eye kasi na yan, yung symbol, yung icon ng mata na yan, once kasi na pinindot mo yan, mawawala yung icon ng mata. Dahil, yun yung symbol kung saan may kita mo yung image. Ginagamit to kung may gusto kang itago or ayaw makita na image. Usually, ginagamit to yung mata para ma-hide yung mga layers na hindi naman natin i-edit. So, ayan. Pag pinindot natin yung icon ng mata, mawawala yung image.
So, sa case na to, sa scenario na to, ang i-edit natin si layer 1. So, ang gagawin natin, kiklik lang ulit natin yung kung saan yung position ng icon ng mata na. Click lang natin yan para lumitaw si layer 1. And then, ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong background na to. Ito, yan, background na yan. Buburahin natin. Dahil, papalitan natin siya ng background. So, paano ang proseso? Paano ang methodology? So, paano ang method? So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa tool na to, na tinatawag na Quick Selection Tool. Or, kung di nyo kabisado yung mga tool, itutok nyo lang yung cursor kung saan tool, then, hintayin nyo may lumabas, may lalabas dyan na pangalan ng tool na yan. Halimbawa, ito, tinutok ko dito. So, lalabas yung pangalan yan, ang nakalagay, Quick Selection Tool. So, dalawa po ang setting si Quick Selection Tool. Nandiyan din po si Magic Wand. So, click. Pag pumunta ka dyan sa icon na to, ng tool, na right-click mo siya, may kita mo na dyan si Magic Wand. Halos same lang din po sila ng features, ng function. Ang pinagkaiba lang po kasi, may advantage po kasi si Quick Selection Tool na i-spread in nati-trace na line. Unlike po kay Magic Wand, kung ano lang po yung kaya niya or na-reach out niya, yung mga kaya niyang i-trace, yun lang po yung i-trace niya. Unlike kay Quick Selection Tool, pag click mo siya dito, then dyan, pwede mong i-spread or pwede mong i-adjust or i-minimize. So, paano ba i-minimize itong cursor or yung Quick Selection Tool? So, click nyo lang po yung Alt sa keyboard, then saka nyo pindutin yung may trace line para na-adjust nyo na siya or na-adjust nyo bawasan. So, again, pag naka-positive sign, ibig sabihin, i-spread si Quick Selection Tool. Then, pag negative, pag pinindot mo yung Alt, may lalabas na negative sign dyan. So, ibig sabihin nun, pwede mo na siyang i-adjust para bawasan yung mga trace line. And then, para tanggalin tong trace line na to, ang kailangan mo dyan is i-deselect mo siya. Right-click, deselect. Or pwede rin naman, Ctrl-D for shortcut key. So, ngayon, punta tayo kay tool na Quick Selection Tool. Click natin yan, or right-click, then hanapin si Quick Selection Tool. Click, or for shortcut key is W. Then, click mo na siya kung saan yung gusto mong buburahin or i-edit. So, halimbawa, yan. At-trace nyo na. So, pupunta ka ka-eraser. Or, click mo yung letter E sa keyboard for shortcut key. Then, saan mo siya burahin. So, pansinin nyo, kung ano lang yung nasa trace, yun lang yung binubura niya. Kahit na lumalagpas ako sa labas ng trace. Kasi kung ano yung nasa trace, yun lang yung priority na buburahin. The rest, hindi na siya gagalawin. Then, pwede mo rin i-adjust yung cursor ng eraser. So, paano po yun? Ang shortcut key po niyan sa keyboard is yung bracket po or curly brace po na sign sa keyboard. Or pwede rin naman pong backspace na para diretso magbura. And then, kung tapos na kayo magbura, make sure na i-deselect nyo tong trace line na to. Right-click for deselect or kung ayaw lumabas tong deselect, Ctrl-D for shortcut key ng deselect. So, natanggal na natin yung background kung sa may lighthouse na picture. So, ang gusto naman natin, dagdagan natin yung image niya or papalitan natin yung background. So, kailangan natin ulit maghanap ng isang image. So, pupunta tayo ulit sa directory ng kung saan yung may image tayo ng mga pwedeng makuha. Then, halimbawa, pupunta tayo sa My Computer, then sa folder dun kung saan tayo kukuha ng image, then mamili tayo kung anong picture yung kukunin natin. Example, itong desert. Click natin yan, hold. Then, itadrag lang ulit sa icon sa Photoshop. Then, saan bibitawan? Pag ganito na yung icon.
Kasi pag ganito yung icon na nakalagay move, ibig sabihin yan, gagawa na naman siya ng panibagong canvas. Pagka ganito naman po yung sign, ibig sabihin sa loob siya mag-a-add ng image. So, ito yung panibagong canvas, yung kanina sa loading. Then, ito yung pangalawang drag natin. Yung image ipapasok sa loob. Or kung ayaw gumana yung ginagawa natin, yung ida-drag sa loob, pwede rin naman po punta tayo sa file. Then, hanapin natin si place. Then, insert tayo ng image. So, maghanap tayo ng image sa libraries, kung saan nakalagay mga pictures natin. So, ito si Desert. Then, pag lumabas na po yung image, enter nyo lang. And then, additional, kung hindi nyo na makita sa layer 1, bakit? Kasi, dinagdag nyo si Desert or yung bagong layer. Once po kasi nag-add kayo ng image, napaprioritize po yun. So, mapupunta po siya sa taas. So, kung ano po kasi yung layer na nasa taas, yun po yung naka-prioritize para i-show or i-edit or i-show ni Photoshop. So, ang gagawin natin, magpapalit natin sila ng posisyon. So, click lang yung layer, then hold the left mouse po, then huwag mo nang bibitawan. Then, pag ganito na po yung lumabas na may line na medyo makapal, saka nyo po bitawan para magpalit po sila ng posisyon. So, pansinin nyo po, si layer 1 na yung nasa taas. So, siya na po yung naka-prioritize i-show. So, ngayon po, napunta na si Desert. So, limbawa, medyo okay na tayo sa ating background. Pero parang gusto nating lakihan or maximize. Pwede po nating i-maximize yan. So, hanapin po natin yung resize tool or shortcut key po niya is Ctrl P. Then, kung i-spread niyo po siya, make sure po na naka-shift kayo. Kasi pag di po kayo naka-shift, ganito po ang mangyayari dyan. Nadi-distort, hindi siya naka-default na i-resize. So, unlike po kasi pag naka-shift, ito po yung itsura na naka-shift. So, naka-default po siya. Then, enter. Then, ito naman po yung pag hindi naka-shift. So, nadi-distort po yung image. So, gagamit po tayo ng resize tool or Ctrl P, then Shift, keyboard, then sa kanya po i-adjust. Then, pag okay na po, satisfy na, enter nila. Then, halimbawa, nakukulangan kayo sa image na to, hindi pa kayo satisfied, pwede pa rin po tayo mag-add ng image. So, ang gagawin po natin, mag-add tayo ng image. Pupunta tayo sa place. Punta muna tayo sa file, then hanapin natin si place. Then ngayon, maghahanap tayo ng image na idadagdag natin. Halimbawa, gusto natin idagdag dyan yung mga penguin. Click lang natin yung penguin. Then place. Enter. So, ngayon, i-adjust naman natin yung penguin. Gagawin natin nasa harapan para siya yung una-una nakikita. So, click mo lang yung layer na 1 or si penguin, pero mas okay si layer 1. Click, then hold mo yung mouse ng left, then baba, para magpalit siya ng position. Ibaba mo lang siya. Then, hintay mo magganito yung symbol, yung icon ng mouse. Or may lumabas na line na black para pwede mo siyang bitawan. Then, i-change ng position. Then, try mong i-resize. So, Ctrl P, shortcut key, pero hindi siya nagagalaw. Bakit? Kasi wala tayo sa layer na kung anong gagalawin natin. So, once na may ginagalaw tayo or ini-edit tayo, make sure na nandun tayo sa layer kung ano yung ini-edit natin or ginagalaw natin.
So, ngayon, ang gagalawin natin na image si Penguin. So, dapat nasa layer tayo ni Penguin. Click mo yung layer ni Penguin. Control P or shortcut resize. Dun sa mo siya i-shape, i-resize. And kung okay ni height niya, enter. So, may napansin ka. Parang hindi tumutugma na may penguin na iba yung background. Then, may background na naman nakasunod. So, ngayon, ang gagawin natin, i-edit natin si penguin. Tatanggalan natin siya ng background para mas mukha siya magandang tignan at bumagay siya dito sa loob ng image as a subject. So, ngayon, hide muna natin yung layer ni penguin. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung background ni penguin. So, minimize mo siya, or pwedeng gawin mo, delete mo siya. Or click mo yung layer, punta mo sa trash can. Hold mo ng left click, punta mo sa trash can. Then bitaw. Para mabura na yung layer. So, ang gagawin natin, punta tayo dito sa folder kung saan may image. Then hanapin natin si penguin. Click mo, then drag mo sa loob ng Photoshop. Then, i-drag mo sa loob, then bitaw. Para magkaroon ng sariling canvas. So, nakita mo na naman na may icon na kandado or lock si layer. So, default lang po ni Photoshop. So, normal naman po yan. So, I recommend po na i-duplicate na lang natin kaysa i-delete natin yung layer na original. So, right-click for duplicate or pwede rin pong Ctrl-J for shortcut key. Then, tanggalin niyo po yung yung icon ng mata para ma-hide po yung layer na hindi naman natin i-edit. So, hide na po natin yan. Then, click lang natin. Make sure nandun tayo sa layer kung ano i-edit natin. By the way, napapalitan po yung pangalan ng layer. So, halimbawa, si layer 1, gusto mong palitan yung pangalan. Double-click mo lang doon sa may pangalan. Then, gawin mo penguin. Penguin. Then, enter. Then, double-click ulit or gusto mong balik yung pangalan niya. Layer 1. Enter. So, ngayon, tatanggalin po natin yung background. So, hanapin natin. Ang gagamitin natin dyan si Quick Selection Tool. So, hanapin natin si Quick Selection Tool sa toolbar. So, sa gilid po yan yung toolbar. So, si Quick Selection Tool po is ito. Or tutok niyo lang po yung mouse. Halimbawa, hindi ka familiar sa mga tools. Tutok niyo yung mouse. Hintayin niyo may lalabas sa pangalan dyan. Ayan, example niya si Rectangular Marquee Tool. So, pero ang gagamitin natin, si Quick Selection Tool. So, W for shortcut key. Then, click na po para mag-spread. And then, pwede mo rin siyang i-zoom in, zoom out yung image. So, paano po i-zoom in, i-zoom out? Control, positive or plus for zoom in. For zoom out naman po, Control key, then negative or minus for zoom out. Zoom in natin. And then, may nakita tayo dito na nakatrace na dapat di siya kasama. Kasi once na sinama mo siya sa erasure, hindi mo siya na-adjust, madadamay siya. So, ganito yung magiging itsura niya. So, nabura yung halos neck part nung penguin. So, halimbawa, nabura natin accidentally natin nabura. Pwede naman po natin balik sa dati. So, undo lang natin or Ctrl-Z po for shortcut key. Then ngayon, i-adjust naman natin to ngayon yung quick selection tool natin. So, again, pindutin mo yung Alt. Then, pag negative sign na yung cursor, saka mo siya i-resize, i-minimize. Diba po na-adjust? Then, E for eraser tool. Shortcut key or eraser tool is E. Shortcut key po niya sa keyboard. E. Then, click mo lang yon or backspace po. Then, right-click to deselect or kung ayaw lumabas ng deselect, Ctrl-V for shortcut key ng deselect. And then, same procedure lang din po dito. I-trace lang din po natin yung mga part na gusto natin tanggalin.
Si methodologies lang din po. So, same method lang din po yung ginagamit ko dito. So, kung nalalaki yung mouse, nalalakihan din yung cursor ng eraser, nalalakihan din yung cursor dito sa quick selection tool. So, same lang din po yan sila ng eraser. So, doon po yan sa ang shortcut key po nung pag-minimize and maximize nung sa size po neto is yung curly brace po, yung symbol sa keyboard. Yun po yung pipindutin niyo para mag-zoom in or mag-minimize or mag-maximize yung cursor. Then, backspace na lang para direct-direct yung Control D for deselect. So, tingin po natin, parang okay na po. So, para ma-duplicate po natin na halimbawa wala na po talagang image na natira sa dinala natin. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa baba po ng layer. Ito pong create new fill or adjustment layer. I-click nyo lang po yan. Then, hanapin si solid color. Then, para makita mo yung mga natirang mga image, hanapin mo dyan pwedeng siguro makikita mo na, nililitaw na sa color blue yun. That, blue na blue. Then, okay. Then, papalitan nyo lang sila ng position ng layer. So, same methods pa pag pinapalitan nyo sa layer. So, napansin po natin, meron pang natirang mga image. So, dapat burahin yun. So, gamit ulit tayo ng quick selection tool. Or W po, for shortcut key. Then, click nyo lang yan. Pero, adjust po muna natin yung size ni quick selection tool. So, again, yung key po nito is yung curly brace po na baliktaran para po sa zoom in and zoom out po. Or sa maximize or minimize po ng cursor po ng quick selection tool. So, halimbawa po ayaw gumana, parang di nakukuha yung gusto nating trace. Pwede naman po tayo mag-manually tracing. So, halimbawa po yan, di makuha sa trace. So, Control D for deselect or deselect nyo po muna yan. Then, nandito po si pen tool. Gagamit po tayo ng pen tool. Si pen tool po kasi, mas detailed po siya. Mas magagawa po natin detalyado yung mabubura. Or mapapasunod po natin, or tayo po yung makagawa ng line para makagawa ng trace na kung hanggang saan lang po yung gustong burahin natin. So, pag mga detailed part po, usually ginagamit na po talaga si pen tool. So, ito po si pen tool. Ito po yung itsura ni pen tool. Click nyo lang po, then pen tool. Click nyo pen tool. Or shortcut key po niyan is P. Then, click nyo lang po yung layer. Sa layer po, make sure po na nandun kayo sa layer. So, in this case, wala po ako sa layer ko. So, balik po muna ako sa layer ko dapat. Layer 1. Click mo yung layer 1. Then, saka mo pinutin si pen tool. Again. Then, click mo na kung saan ka magsisimula gumawa ng tracing line. So, pwede mo siyang i-bend. Na-adjust mo yan para makagawa ng sarili mong line na susundan or tracing mark. So, pwede po yun. Yung po yung kagandahan kay pen tool. Manually po. So, ngayon, i-trace natin siya. So, zoom in natin. Click lang natin. Ayan, then adjust. So, pag ginagalaw nyo po yung mouse, hindi nyo po yung bitawan yung left click. Mabibend nyo po yung line po ng pen tool.
And then, pipindutin nyo rin po yung Alt. Para po, mabalik nyo yung line na to, yung pang-bend po nung line sa pen tool. Then, saka po bitawan yung left click mouse. Saka yung Alt. Then, gawa po ulit ng line. Click na lang para makagawa ulit ng line. So, ayan. Then, kung nakagawa na kayo ng line, make sure po na pagsasalubungin nyo yung line na yun. Saka yung line po ng huling line na pinindot nyo, saka sa unang line po. I-click nyo yung ganyan. Para magsalubong. Then, makagawa na siya ng line niya. Kung saan siya matatapos or mag-trace. Then, right click. Then, make selection yung pindutin. Then, okay nyo lang yan. Then, nakagawa na kayo ng sarili yung trace. Trace na line. Ang gagawin nyo, pwede pindutin nyo na kagad yung backspace or pindutin nyo yung eraser tool. Then, saka nyo burahin. Kung masyadong malaki yung eraser tool natin, adjust natin yung size. And then, okay na po. Then, right click for deselect, or kung ayaw gumana ng deselect, Control D for shortcut key. Then, zoom out. So, medyo okay na po ang ating ng penguin. And then, hide na po natin itong background niya na blue. O, pwede rin naman kung delete na natin siya, pindutin natin yung delete button sa keyboard. Or, pwede rin naman na click natin yung layer sa icon, ibagsak sa icon ng trash can, then bitaw. Another way, pwede rin naman right click, delete layer, then yes. So ngayon, paano naman natin to ililalagay sa ating background? Kita nyo po, pag wala sa layer, then naka-move tool kayo, or victory for move tool, hindi nyo siya magagalaw, maglo-notif siya ng ganyan. You could not complete your request because the layer is locked. So, kung wala kayo sa layer, then nakalock pa yung layer na yun, so ganun po yung lalabas na notif. So, make sure nandun kayo sa layer na gagalawin nyo or re-edit nyo. Click nyo yung layer, then hanapin nyo si move tool. Victory, V as in victory, shortcut key ng keyboard, or ito po si move tool, sa unang-una, sa pinakataas. Click nyo yan, then saka nyo click yung image, pwede nyo na magalaw. And then, pwede nyo i-drag sa kabilang canvas. Huwag yung bibitawan, huwag nang bibitawan. Pag nasa gitna na po, saka nyo siya bitawan. Then, galawin natin. Adjust natin. Then, mas mukha na po siyang mas okay na yung background niya kasi hindi po katulad kanina na yung background niya may iba dito sa picture na pinaglipatan natin. So, ngayon, i-resize natin yung image na to. So, Control P, then Shift. Pipindutin yung Shift sa keyboard, then saka natin i-adjust. Ngayon, pwede natin siyang galawin. Ilipat ng pwesto, ng position. Then, kung okay na, satisfy na, enter. Halimbawa, nakukulangan ka pa sa subject mo, gusto mo pa siyang dagdagan yung penguin. Pwede po natin i-duplicate yung penguin para mas magmukha silang mas marami. The more, the merrier. So, right-click for duplicate layer or Control-J. Then, move tool. Victory. Keyboard. So, yan. Kung gusto pa natin na isa pang copy, duplicate natin ulit or Control-J. Ayan. So, pwede pa ulit. So, unlimited po yung duplicate natin. Halimbawa, satisfy ka na. So, pwede man siya i-save. Or kung nakukulangan pa, pwede ka pa magdagdag ulit ng image. So, ang gagawin natin, kung gusto mong gumawa ng mga medyo abstract or manipulation illusion, pwede pa rin po tayo magdagdag ng image. So, halimbawa, so magdagdag ng image na medyo titerno din siya. Or ititerno din natin siyempre sa image na nandito sa ating canvas. So, punta ulit tayo sa ating folder kung saan yung image
na ating kukunin. Halimbawa, itong flower na click lang natin yan, then i-drag natin sa loob ng Photoshop. Or, pwede rin naman na nandito tayo sa loob ng canvas, punta tayo sa file, then hanapin natin si place. Click mo si place, then click mo na yung picture na gusto mong yan. Then place. So ngayon, enter mo lang siya. So makikita natin, nasa priority layer na naman siya sa taas. Ang gagawin natin, ilipat natin siya ng pwesto. Sa medyo dulo. Kasi gagawin din natin siyang as a background. So paano yun? Kasi as a background, ibig sabihin dalawa na yung background natin. So gagawa tayo ng simple trick, simple illusion. Para magtugma sila na dalawa yung background. So click mo yung layer. So kung bibitawan yung left click mouse. Then saka mo siya ibitawan doon sa baba ng layer ng lighthouse. Then bitaw. So nakita natin, natabunan yung desert na background. Bakit? Kasi nasa taas si Chrysanthemum. So paano papalitawan si desert? And also si Chrysanthemum na layer. So gagawin natin, edit natin yung opacity. So para sa po ba si opacity? So opacity po, siya po yung sa kapal sa nipis ng image. Diyan po siya ina-adjust. So click natin itong si opacity, yung sa may 100, click natin sa gilid niya. Then saka natin i-adjust. So pag ina-adjust na po natin, paunti-unti din po yung may mangyari sa kanyang pagbabago. Pag may pangyayari pong pagbabago sa image po niya. So nakikita po natin, naminipis po yung image. So nagkakaroon po siya ng illusion o simple trick. So halimbawa, mga ganito, mga 30, 40 or 41. Then enter. So, nakagawa na po tayo ng simple illusion gamit yung opacity or simple trick or simple technique. Halimbawa po, satisfy na tayo sa image na to. Satisfy na po tayo sa kinalabasan. Pwede na po natin siya i-save. So, kung i-save po natin siya as a picture, so, i-save po natin siya ng file type as a JPG or JPEG. So, paano po yun? Punta tayo sa file. Click mo yung file. Hanap mo si save as. Click si save as. Then, lalabas dito, file name. So, halimbawa, gusto mong palitan yung pangalan. Halimbawa, as sample edit. Then, punta ka sa format. Click mo yun. Hanapin mo dyan si JPEG or JPG. Click. Then, bago mo siya i-save, tandaan mo kung saan mo siya i-save. Siyempre. So, halimbawa, para mas madali mo siya makita, punta mo siya sa desktop. Click mo yung desktop. Then, ibig sabihin, pag click mo yung desktop, sa desktop siya masasave. So, mas madali mo siya makikita. Then, save. Then, i-high na natin ito. Maximum or high. Or quality. The more po nililitan yung resolution, bumababa rin po yung, yung size po ng image. Then, kung minamaximize niyo po, pinapaganda niyo yung resolution ng image, lalaki rin po yung size na. Pero don't worry po, hindi po abot ng gigabyte yung image. Mga MB lang po yung mga highest size po ng image. Then, okay. Minimize. Check natin kung nandito sa desktop yung gawa natin. So, makita natin ito yung gawa natin, na-save na. So, double-click natin, tignan natin kung na-save. So, ito nga, na-save na. Paano nalalaman yung isang image kung file type niya is JPEG? So, click mo yung image, right-click, punta ka sa properties, click mo yan. Then, makikita mo dyan yung file type ng JPEG or image or .jpg. Then, kung tapos ka nang tignan yung file type niya, okay mo lang. Then, balik ulit sa Photoshop. Bakit? Kung gusto mong i-edit pa yung picture mo or gusto mong i-save mo na, then babalikan mo na lang, punta ka sa file.
para maging editable pa rin yung file. Then, punta ka sa save. So, pag sa save ka, yung format niya naka-default ng Photoshop or PSP. Ibig sabihin yan, pwede mo siyang ma-edit. So, palitan mo, halimbawa, sample pic or pwedeng sample edit. Then, save natin sa desktop ulit. Then, save. Okay. Tignan natin kung na-save yung ginawa natin. Minimize. So, ito na yung nagawa natin. So, bakit hindi parehas yung icon niya sa icon ni CS4? Kasi po, dalawa yung PS po na naka-install sa ating laptop or computer. So, ito po si Photoshop CC19, then ito naman si Photoshop CS4. So, na-prioritize po kasi na gamitin na photo editor si CC19. So, kaya po ito nire-release niyang icon. So, kung isang Photoshop lang po yung naka-install sa ano nyo naman po, sa computer or laptop nyo, ganitong kulay po na PS file format po, yung lalabas doon kung saan po kayo nag-save. So, huwag po kayo malilito, halos same lang din po talaga sila. So, kung pwede pong mabuksan sa CC19 or pwede ma-edit, pwede rin po ma-edit sa CS4. Kasi same lang naman po sila ng features ng function. So, no worries po. Balik tayo dito. So, ganun lang po kasimple ang ating Photoshop. So, ganun lang po kasimple yung mga activities na pwedeng magawa dito. So, ganun po kagandang Photoshop. So, pwede mo maximize yung magawa mo sa isang image. So, bakit may ruler pala dito? So, yan, ruler. So, ginagamit yan kung gusto mong pantay or sukat yung ginagawa mo. Example, gagawa ka ng tarpaulin para makita mo na pantay-pantay yung mga letter na nilalagay doon or tinatype mo doon. So, syempre, kailangan natin ng measurement doon. So, nandyan si ruler. Then, may ruler din dito. Pwede kang kumuha. So, unlimited po yan si ruler. Then, nababalik din po yan si ruler. Once, itutok lang mo yung cursor. Once na nag-iba na yung icon ng cursor ng mouse, kung saan siya galawin, hold nyo lang yung left click ng mouse. Then, saan nyo ibalik. Halos yun lang din po talaga sila ng features ng CC19. So, paano po kumuha ng ruler? So, punta kayo sa ruler, click nyo dyan, hold nyo lang, then i-drag nyo lang po. Kung saan nyo gustong bitawan, pwede po kahit saan. Para po malaman nyo lang kung pantay or sukat, or gusto nyo sukat yung inyong mga image sa design nyo. So, yun lang po. Hopefully po, matulungan po kayo sa inyong mga activities. Maraming salamat.